Ayan, kuha tayo ng sitaw mga kasisters. Ito yung sitaw na kailangan ng palitan. Magtanim ng panibago. Kasi ito ay paubos na. Yung mga dali ng mamatay na kinain pa ng ano to. Ng mabait. Ayan, harvestin na natin lahat yung mga may natira. Kasi kung bibilhin pa ito mga kasisters sa palengke ay pira pa ito. Kahit pa paano ay may presyo din ito. So hanggat may libre ay pwede. Yan, sitaw tayo ngayon. Mamaya kung may ihahalo tayong isda dito ay haluan natin ng isda. Diskarte na lang talaga mga kananay para makalibre tayo sa ulam. So, ubos-ubusin na natin ng harvest yung mga sitaw na tinanim natin. Wala tayo nakitang wild mushroom sa pinuntahan natin. So dito tayo sa sitaw. Hanggat kung maaari mga kasisters ay malilibre natin yung ating isang kainan ay gawin natin. Kasi dito sa probinsya kapag wala kang diskarte dito talagang maubusan ka ng pera. Talaga namang kahit isang pirasong kindi ay hindi ka makabili kapag walang pera. Kung lahat ay bibilhin. Diskarte lang mga kasisters para lang makatipid. Maaga ko palang nakuha itong mga sitaw at pagkatapos nito mga kasisters ay may plano kami magpunta ng dagat para mangisda. Para may pangsahog kami doon sa gulay na kinuha ko kaninang umaga. Ayan, sa unang hulog mga kasisters ay dito muna kami sa Pangpang nagsimula. Ayan, malapit sa mga pulo-pulo. May malaking pulo or bato na malaki. Dito lang kami sa pinakatabi niya. At sa unang hulog ay sana makahuli kami ng mas marami. Kasi nga, 3 kami ang sumama dito sa paglalambat. At ang aming taga-sisid ay si Eric. Dahil medyo malalim itong hinulugan namin. Pagkatapos nga pala na maihulog namin yung lambat ay ganito yung ginagawa namin, yung iniingayan yung dagat para yung isda ay tumakbo doon sa lambat. So kailangan natin maglikha ng maingay para ang isda naman ay magkuripas papunta sa lambat. At sinanay ang ating tagahawak ng camera.
Habang tinatanggal ko yung mga isda mga ka-sisters ay sinasagwa na naman ni Eric papunta doon sa isang area na kung saan maghuhulog kami ng pangalawang hulog. At para naman kami ay makaipon ng marami-raming huli. Ito nga pala yung pangatlong hulog namin ng lambat mga ka-sisters, dahil sa mababaw nga ang dagat at maaabutan kami ng kate, ay iniwan muna namin saglit si nanay sa tabi para nga hindi kami sayad yung bangka namin sa bato, dahil napakababaw na yan mga ka-sisters.
Ayan mga ka-sisters, dito na nga kami sa tabi at ang mga isda ay nilalagay na namin sa timba para ito ay dalhin sa taas. At naisipan namin ni nanay na ang ibang isda ay ibibinta namin sa talipapa para naman magiging pira. At kukuha lang kami ng aming pangulam na eksakto lang sa isang ulaman. At ito na nga, dito na nga tayo sa talipapa at kinaklase ko na yung mga isda. At ang tawag niyan ay iba-iba ang kilo. Yan, iba-iba ang presyo ng bawat isda na kinaklase ko. At syempre, nagpaiwan ako ng pangulam namin. Yung mga samaral na yan mga ka-sisters, ang presyo nandito sa amin, sa talipapa, ang kuha nila is 150. Ayan, bahala na sila kung magkano ang binta nila sa kanilang customers. At ito na nga, habang nagtitinda ako ay may mga customers na at pakaway-kaway pa. Ayan. Ay, yung mga natira mga ka-sisters, ito ay hatiin namin tatlo ni Eric para may pangulam kami sa isang ulaman. At ito nga, may tumigil pa na isang sasakyan para bumili nung samaral. Swerte naman yung aming isda dahil nabili agad. At ayan, bilang-bilang na ako ng pera. Ang tingin ko sa pera ay talagang ginto na. At ito na nga, naghintay kami ng bayad. At pagdating namin dito sa bahay, syempre magluluto ako. At itong unang ingredients ko dahil napakadali lang ito lutuin. At kami ay gutom na gutom ni nanay. At papunta na ito sa gabi. Itong saluyot ang aking napagtripan na naman mga ka-sisters. Dahil nung umaga ay nakuha ko yung mga sitaw na natira. Dahil ang iba nun ay masisira na. At ito na nga, naggulay na nga ako at dali-dali na akong maggulay dahil naramdaman ko ng sobrang gutom na kami. Dahil maghapon kaming naghanap buhay ni nanay. Ayan, pagkatapos na itong mailuto ko lahat at pinagsama-sama na lahat ng mga gulay na yan, pati isda, ay kakain na kami ni nanay. At pagkatapos niyan, syempre pahinga tayo at talagang gabi na. Hindi lang ang sabaw, malasa yan. Yung saluyot. Lagyan natin ang saluyot. Lagyan natin ang asin. Luto na yung yung dahon. Dahon. Luto na yung saluyot. Pwede natin yan hanguin. Amen. Kain tayo mga ka-sisters. Gabi na dito sa amin. Wala tayong magawa. Talaga namang talagang gabi na talaga. Ito na yung trabaho namin maghapon. Maglambat, magluto, magkain. Lambat, luto, kain. Yan ang servings ko na. Iya, gusto mo Yan yan? ang service po na ito. Gusto mo yan inihaw? Malay mo yan. Kumain ka na. Akin lang ang ulo no. Yung ating gulay na sitaw na may Saluyot. saluyot pa. Yun ang napagtripan, di. Hindi ba sa May lasa? Ay, oo eh. Saan mapupunta ang lasa niya? Iligod ko nga ito sa ko. Ang sitaw. Mainit. Arap. Galing sa apoy. Nami ma? Talagang mainit ma. Kasi Niwa mo? pag nagpagod, hindi makakatikim ng sarap. Pero pag patamad-tamad ka, siya. Sabawan. Sa Na? comment, Ano daw? pwede naman daw tayo mag-market kung wala tayong pang-ulam. Bibili. Paano nga ang market kung walang ibili? Kaya sabi ko naman, dahil sa nagtitipid, hanggat kayang gawin na makadiskarte ng pang-ulam o pagkain ay gawin. Marunong naman magpangisda. Madaming mabibili sa palengke. Talipapa. Yun nga lang, kung araw-araw bibili, Ubos ang pang-budget mo sa kwan. Pagkain sa bigas. ang 200 ay hindi kasya sa maghapon. Kasi nga ay pagkain pa lang yun. Unang meal pa lang yun. Unang kain. Ay 3 beses magkain ang Pinoy sa isang araw. Tama.
Kaya, discarte na lang para Yung panahon, pag ang budget mo ay kulang, mag-extra ka. makatipid. Mm. Mag-discarte para makatipid. Pag hindi namin tipidin yung kinikita namin, hindi kami katulad ng professional na ang pera nila ay nakalagay na sa diploma, nakalagay na sa, anong tawag yan? Nakabuking na. Nakabuking na. Mm-mm. Ay kami, pag hindi kumilos, talagang hindi ka makakain. Baka mas wala ka ng kain gabi to. Tama lang. Maka 700 tayo. 700. Ayan mga ka-sisters, sign off na tayo. Next video na naman. Ayan, maraming salamat sa mga nagtangkilik Thanks sa amin. for watching, mga Bye-bye. sisters.